papuri ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat, maging sa inyo ng mga nanonood at nakikinig. Buksan niyo po ang inyong mga dalang Biblia. Handaan niyo po sa awit 125. Ang pamagat po ng mensahe natin ngayon ay Trusting God Completely, o yung buong pagtitiwala sa Panginoon. Ito po ay napakagandang topic na ating pag-aaralan sa umagang ito, sapagkat may mga pagkakataon na kung minsan ay nagkakaroon tayo ng mga pagdududa, ano? So, kaya ito mismo na salita ng Diyos ang magpapatunay na ang ating Panginoon ay pwede nating pagkatiwalaan. So, trusting God completely. So, sa pasimula po ng ating mensahe, nais ko pong tanungin kayo, how would you feel if you are surrounded with people with whom you can trust? Ano kaya magiging pakiramdam natin kung tayo ay napapaligiran ng mga tao na po pwede nating pagkatiwalaan? How would you feel? Di po ba? Magiging panatag ang ating kalooban. Di po ba? Kasi walang duda eh. Pwede mong asahan, pwede mong pagkatiwalaan. Kasi yun lang, napapansin nyo dito sa Pilipinas lang, yung minsan mag-iisip ka, ang lalaki ng bahay, mas malalaki pa ang bakod. Pumunta kayo ng Green Hills, tingnan yung mga bahay dyan, lalaki. Mas mataas pa po ang bakod. Ano ibig sabihin nun? Walang pagkakatiwalaan na kapaligid sa kanila o yung mga nakakakita ng bahay. So, biro mo, dapat na-enjoy mo sana na mayaman ka, marami kang pera, maganda ang buhay mo, pero meron kang pangamba. Pero sabi ko nga, ano kaya kung ang lahat ng mga nakapalibot sa iyo ay pwede mong pagkatiwalaan? How would you feel, di ba? Panatag. Napansin niyo sa Japan, kasi may higpit ang batas sa kanila, walang mga bakod ng bahay. Sa atin lang yung pira ka. Yung bakod hanggang bubong. Tapos, hindi pa nakontento yung mga transparent na bubong para maliwanag. Meron pang grills. Pati yung bintana sa CR may grill. Baka pasukin. Naintindihan nyo ibig ko sabihin yung pinupunto ko? Bakit? We lack confidence. Wala tayong tiwala sa tao. Eh kung wala na tayong tiwala sa tao, ano pa kaya kung wala rin tayong tiwala sa Diyos? Di ba? Doble-doble ang ating takot na mararamdaman. So kaya dito po sa ating topic, napakaganda na pag-aralan natin ito. NIV ang gagamitin ko ngayon sa English. Dito po tayo sa awit 125 verses 1 and 2. Psalm 125 verses 1 up to 2. Babasahin ko po ito sa iba't ibang translation. Una dito sa Amplified. Pakinggan niyo po mabuti sa Amplified version, English. Napakaganda ng translation dito. Hi, good morning. Good morning, sis. Sabi rito, those who trust in, lean on, and confidently hope in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved, but abides and stands fast forever. As the mountains are round about Jerusalem, so the Lord is round about His people from this time forth and forever. Sa King James, ganito ang salin. Those whose hope is in the Lord are like Mount Zion, that they that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. Sa NIV, ito, maganda ring salin. Sabi ganon, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken, but endures forever. As the mountain surrounds Jerusalem, so the Lord surrounds His people both now and forevermore. So magandang umaga po. Tayo po muna ay dumulog sa panalangin. Ama naming Diyos, muli po nagpapasalamat kami sa iyo for giving us this word. Salamat that we can completely trust in you, sapagkat po pwede ka naming
pagkatiwalaan, Ama. Salamat dahil ang kabutihan mo ay hindi lamang noon, kundi ngayon at magpakailanman mananatili kang mabuti sa bawat isa sa amin. And so we can completely trust in you dahil sa kabutihan mo, sa pagiging Diyos mo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, teach us, Father, and speak to us through your Holy Spirit para maunawaan namin ang bawat salita mo na aming pakikinggan sa araw na ito. Salamat ng marami. We thank you, God, even for those people who are watching with us, who are joining us live in our Facebook account. Salamat po sa buhay nila, Panginoon. Ikaw po ang maluwalhati. Ikaw ang magpala. At ito po ang aming dalangin ngayon sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. So, napakaganda na ating pag-aralan ang salita ng Diyos sapagkat una, ito ay pagkain para sa bawat isa sa atin. Tingnan niyo po maigi ang sabi rito. Sabing ganon, those who trust in, lean on, and confidently hope in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved, but abides and stand fast forever. As the mountains are round about Jerusalem, so the Lord is round about His people from this time forth and forevermore. Pag sinabi po na nagtitiwala, ano ibig sabihin nun? Yung buong puso na nakaasa ka na yung Diyos na iyong kinikilala, tinatawagan, at pinagkakatiwalaan ay hindi magbabago ng kanyang paninindigan sa kanyang pagiging matapat. Amen? Ano ang comparison nito? When it comes to man, sa behavior ng tao, sa ating mga obserbasyon, mahirap magtiwala sa ngayon, tama? Sino yung nakaranas sa inyo? Kumuha kayo ng katulong, yung katulong pa ang naging problema niyo. Maraming ganyang kaso, tama? Na yung katulong, may kasama pa, may kakilala pa, may kasabwat pa, nilimas yung bahay ng kanilang pinagsisilbihan. Hindi talaga pagtulong ang kanilang intensyon, kundi ang manlamang, manguha ng hindi kanila. So, ang hirap, kahit kami nakaranas niyan. Dito sa aming tinitirahan dati, sa bahay namin, doon sa probinsya, gano'n din ang aming karanasan. Kawawa po yung mga ganoong tao. Patay na. Yung ending yan. Nabalita ko, patay na, hindi nagtatagal eh. Uuwi, kasama yung mga mantika at saka bigas. Pambira ka akong katulong to. Kaya pala sabi na, wow, ang linis ng bahay. Malinis nga, pati lalagyan, malinis na rin. Pambira. So, ang hirap magtiwala. Kaya sabi ko kanina, what about kung ang mga taong nasa palibot mo ay po pwedeng pagkatiwalaan? Di po ba? Panatag ang buhay. Sa Japan po, kaya nilang magkaroon ng mga bahay na walang bakod. Alam niyo kung bakit? Pag doon nagnakaw, putol ang daliri. Yun talaga, punishment sa kanila. Subukan nyo dito. Alam nyo na kagad kung sino ang mga magnanakaw. Taas ang kamay. Ano ba't kulang? Ang magnanakaw yan. Di mo ba? Madaling mabuking eh, no? Lalo sa Saudi, Pastor. Hallelujah. Doon po ulo ang tinatanggal, hindi daliri. So sabi rito, ang magtiwala o ang nagtitiwala sa Panginoon ay gaya ng bundok ng Zion na hindi makikilos, kundi mananatili sa buong panahon. Naintindihan nyo ba kung ano ibig sabihin ng bundok ng Zion or Mount Zion? Dito sa Biblia, tinutukoy ko ang Mount Zion na dwelling place ng ating Panginoon. Tingnan nyo po Isaiah, from Isaiah chapter 8, verse 18. Sabi po dito, here am I and the children the Lord has given me. We are signs and symbols in Israel from the Lord Almighty who dwells on Mount Zion. So kung ang isang tao, ang isang mananampalataya ay nagtitiwala sa Panginoon, ang sabing ganon, parang katulad siya, kagaya siya ng bundok ng Zion. Ano ibig sabihin nun? Matatag, matibay, at doon nananahan ang presensya ng Panginoon. Once you become a child of God, at pag ikaw ay patuloy na nagtitiwala sa Diyos, magiging matibay ka, magiging matatag ka, anuman ang sitwasyon
ng buhay mo. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Sabi rito, ang nagtitiwala sa Panginoon ay gaya ng bundok ng Diyos. Ang unang tanong ko po dito, nung pinag-aaralan ko, bakit Mount Zion ang doon inihalin tulad ang buhay ng isang mananampalataya sa Diyos? Sapagkat wala pa naman kayong nakitang bundok na pagganito ang hugis. Tama? Mayroon bang bundok na pagganon? Ang bundok kadalasan pagganyan. Tama? Ano ibig sabihin nun? Mas malaki ang pundasyon kaysa sa taas. Doon pa lang, meron na tayong idea na ang isang bundok ay matatag, matibay ang pundasyon. Eh lalo pa kung yan ay Mount Zion na sinasabi rito, where the Lord dwells, na itong si Yahweh ay doon nananahan. Siguro mag-iisip kayo, di ba nasa atin, o di how much more kung sa'yo nananahan ang Diyos dahil tayo ay templo ng Diyos, templo ng banal na Espiritu. Then all the more na pwede nating sabihin na tayo ay lalong dapat maging matatag, matibay, at hindi kayang kilusin ng anumang sitwasyon sa buhay. Kaya nga, sinasabi ko ito, once you begin to trust God completely, nagiging matatag ka, nagiging matibay ka, at hindi bagay sa iyo ang papatay-patay. Hindi bagay. Kasi lalong hindi makikita ang presensya ng Diyos sa iyo kung ganoon ang ating attitude. May konti lang na problema, konting pagsubok, ang dami ng reklamo. No? Hindi bagay sa atin, hindi bagay sa iyo bilang anak ng Diyos. Out of our mouth, we confess of who we are. Lumalabas yan, yung ating pagkatao sa ating mga bibig. Kaya nga, kung tayo ay mahilig magreklamo kahit nakakaunting problema, pinapakita lang natin na, oops, nasaan ang Diyos kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya. It is a clear demonstration na kulang ang ating pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga ang sabi dito, those who trust in, lean on. Pag sinabing nagtitiwala, ano ibig sabihin? Naniniwala ka sa kakayahan ng Diyos, sa pagiging Diyos, at doon ka sa Kanya nakasandal. You lean on. Doon ka nakasandal. Bakit? Pwede mo siyang sandalan. At ang sabi rito, and confidently hope. Meron kang pag-asang buhay na buhay sa ating Panginoon. Hindi nagbabago ang iyong pag-asa sa Kanya. Kanino? In the Lord. And you are like Mount Zion, which cannot be moved. Pag sinabi rito na which cannot be moved, sa ibang translation, which cannot be shaken, hindi ka kayang alugin ng mga problema sa buhay. Sa obserbasyon ko, no, maraming mga tao, pagka may problema, they are easily shaken. Bakit? Una, walang relasyon sa Diyos. Kaya kung ikaw ay may tama, may totoong relasyon sa Diyos, imposible na matinag ka ng anumang klaseng problema. Ilang taon na tayo ngayon mula nung magka-pandemic? 4, tama? Papasok ng 5. Ito ang tanong ko sa inyo, ba't kayo buhay pa hanggang ngayon? Ako walang injection, walang turok, walang kahit ano. Bakit buhay pa ako ngayon? Hindi nakasalalay ang buhay natin sa turok. Tama? At ang sabi noon, kailangan mag-comply kayo lahat. Ano, mandatory? Tatabunan mo na yung aming pananampalataya, yung aming karapatan. Kaya nga sabi ko, kung gagawin yan obligasyon, hindi ako papayag. Ano ang kayang gawin ng Diyos sa sitwasyon mo kung pati ikaw, dahil sinabi nila na kailangan mo ito, andun ka kaagad. Bakit? Ano umiiral? Takot kang mamatay. Sa loob-loob ko lang, kung takot kang mamatay, takot ka rin naman sa problema. Pag marami kang problema, ayoko na mabuhay. Pag ganito, di ba? Sa halip pipiliin mo, sumampalataya ka na lang sa Diyos, panatag ka pa, anything goes. Bakit? Kayang-kaya tayong ipagtanggol ng Panginoon. He even fights for our battle. Ang Diyos ang nakikipagbaka para sa atin. Kung kayo po ay nagbabasa lalo sa Old Testament, doon mo makikita na ang Diyos ang nakikipagbaka para sa kanyang mga anak. Once you begin to trust in Him, kahit na yung pakikipaglaban mo, siya ang nakikipaglaban. Magiging panatag ka. Kaya sabi doon, pag ikaw ay
sumasampalataya sa Panginoon, magiging matatag ka. You can completely trust in God dahil yan ang Diyos na meron tayo. Amen? Alam nyo, nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, gumagawa tayo ng ating mga sariling kaparaanan. Gumagawa tayo ng ating mga sariling Diyos. Bakit? Para yun ang mag-iingat sa atin. Ano yung sinasabi ko na gumagawa tayo ng sariling Diyos? Nung hindi pa po ako born again, at alam ko na sa Manila magulo. So nababasa ko, napapanood ko noon na magulo pala sa parang pagpupunta ako ng Manila, anong kailangan kong gawin? Nung panahon na yun, usong-uso noon yung pag-aaral ng mga karate, na kung ano-ano, hanggang sa bundok nakakarating yan, nanonood ako niyan eh. So pati kami, buong barkada namin ng high school, nag-aaral kami yan. May mga kaibigan kami na black belter, mga brown belter, yun ang kasama namin. Kaya nung natuto kami, malakas na ang loob namin. O di ba? Lalo nung nagkwento yung isa naming kasamahan na black belter, napunta ng Manila. May napalaban siya isang beses eh. 7 katao, pinatumpa niya lahat eh. Sabi ko, yun pala, malaking tulong pala yun. So, yun yung sinasabi ko, na nagkakaroon ka ng sariling Diyos na tagapagtanggol sa iyo. Ano yun? Yung alam mo. Nagiging Diyos yun eh, para sa atin. So, kaya noon, kahit ako pag naglalakad noon, yung mata ko diretso, bakit kita ko 180 degrees. Pag ikot ko, lahat yan kita ko sa gilid. Ganun eh, pag tumingin kang diretso, so isa yun sa natutunan ko. Kita mo lahat yan, yung mga parating, kita mo lahat yan. So, pero hindi yun dapat eh. Bilang mananampalataya, hindi ka nakatingin lang doon, kundi nakatingin ka palagi sa taas. Amen? Hindi po sa kesame, sa Diyos. Yun ang ibig ko sabihin. Naalala nyo, eto po, ang ganda ng lesson dito. Nung ang buong Israel ay hinango ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses, mula sa pagkaalipin sa Ehipto, anong ginawa ng Panginoon? Dapat may silang ang biyahe nila papunta sa Promised Land. O dahil mga reklamador, alam nyo na, kung nagtatagal tayo na hindi natin makamtan, yun talagang ipinangako sa atin ng Panginoon, may problema. Hindi ang Diyos ang may problema, kundi ang tao. Pag mahilig tayo magreklamo, pag mahilig tayo na tumingin sa ating sitwasyon rather than looking at your God, tatagal ang ating biyahe. Napansin nyo? So, ito sitwasyon. Nung bumabiyahe na sila, ano sabi ni Paraon? Sundan nyo yun, sabi sa mga tauhan niya. So, hinabol sila ng army ng Paraon. So, sa kanilang likuran ay kalaban. Sa kanilang kaliwa ay bundok, sa kanilang kanan ay bundok, sa unahan nila ay dagat. Saan ka pupunta? Diba? Sukol na sukol. So, the only way out is for you to tumingin sa taas. Yung po yung sinasabi ko. Every time na meron tayo inkwentro, problema, kinakaharap, the best thing that we can only do is to look up to heaven, where God resides. Dito naman, once you begin to trust God, kapag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, confidently hoping in Him, in the Lord, leaning on Him, magiging payapa ang buhay mo. Sabi nga rito, magiging kagaya ka ng bundok ng Sion. It is the God of Israel dwelling place. It is a fortress of the city. Alam niyo po ba, ito, tingnan niyo po ang bayang pinili ng Diyos. Sabi rito sa sumunod na talata, as the mountains are round about Jerusalem, so the Lord is round about His people from this time forth and forever. Alam niyo po ba, sabi sa Deuteronomy chapter 7, verses 6, 7, and 8, I have chosen Israel not because of their number. Sila ang bansang pinakamaliit, but I have chosen them because I love them. Alam niyo ba, nung pinili ka ng Panginoon, wala namang dahilan ang Diyos para piliin ka. Sino ka ba? Ano ba qualifications mo? Pinili ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos dahil mahal ka ng ating Panginoon. Amen? Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah. Alam niyo po, yun palang meron na tayong sapat na dahilan para magtiwala sa Panginoon. Kasi kung titingnan natin ang ating sarili, sino ba tayo para tawagin ng Diyos? Sino ba tayo para piliin ng Diyos? Sino ba tayo? We are never qualified kung qualification lang ang pagbabasehan. Lahat ng kasalanan makikita sa atin ng Panginoon. Lahat ng kapintasan.
makikita sa atin ng Diyos. Anong basehan para piliin tayo ng Diyos? Ang basehan, for God so loved the world. Amen? Grabe ang Panginoon. Kaya nga sabi ko, ano pa ang dahilan mo para hindi ka magtiwala sa Diyos? Marami ka bang pera? Marami kang kakilala? Marami kang koneksyon? Hindi mo yung pwedeng basehan dahil lahat yun mawawala. Yung mga taong pinagkakatiwalaan mo namamatay. Ang Diyos hindi namamatay. Amen? Yun po yung truth. Yun po yung reality. Kaya nga kung meron kang pipiliin para pagkatiwalaan, huwag yung sarili mong kakayahan, huwag yung pera, huwag ang Diyos, huwag ang koneksyon. Huwag yung mga taong nakapalibot sa iyo na ang babait naman. Alam niyo po, kahit mabait yan, pag yan tulog, di mo pwede lapitan. Mai-istorbo yan eh. Subukan nyo katukuin madaling araw, tapos sasabihin nyo, wala po kasi akong bigas. Eh, ano ngayon? Ano ngayon? Wala kang bigas. Eh, sarap-sarap ng tulog. Kakatulog lang dahil napagod na pagod, tapos kakatukin mo, lakas pa ng katok mo, para kang masyadong demanding yung katok mo, para sinasabi ng katok, hoy, bumangon ka, gutom ako. Di mo ba? So, ang tao kahit mabait may limitasyon. Yan yung sinasabi ng Biblia na huwag kayong magtitiwala sa tao, huwag kayong aasa sa tao. Ang ibig lang po sabihin nun, huwag nating ibabaling ang ating pagtitiwala sa tao dahil ang tao po ay limitado. Ito pa nga ito pa ang problema. Meron kayong mga taong inaasahan, pinagkakatiwalaan, nalalapitan ng tulong. 1, 2, 3, nalalapitan nyo. Yung pang-apat, hindi na. Bakit? Nangangailangan din pala. Sa Diyos din humihingi. Ay, ganun ba yun? Di ba? Asang-asa ka dahil sa isip mo marami nawalan. Tapos nung lumapit ka, sa Diyos din pala humihingi, umiiyak pa. O, nakakahiya. Di mo ba? Tayo pa yung mapapahiya dahil sa ganoong sitwasyon eh. So, purihin ang Panginoon dahil meron tayong Diyos na napakabuti. Amen? Sipin mo, ang sama-sama natin, makasalanan tayo, pero pag lumapit tayo sa Panginoon, handa siya magpatawad. Bukan nyo sa tao, ginawan nyo ng atrato, tapos lapitan nyo, baka umbagin kayo. Ito yun eh. Ito yung kumuha ng tanim namin na pinya. 2 years kong inalagaan yun, tapos, di po ba? Ako, hindi ko rin alam ang gagawin ko. Kung yung kumuha ng pinya namin, makita ko. Hindi ko alam. Pero syempre, bilang mga anak ng Diyos, pwedeng maging tahimik ka na lang. Ikaw yun eh. Pero sa loob-loob ko, nagigigil ka eh. Ito yun eh. 2 years kong inalagaan yung gama mo. Pipitasin mo lang, hilaw pa nga eh. Di mo man lang ako penartihan kahit na yung yung balat nun. Natikman ko lamang yung konting lasa nun. Ano ga ang lasa nun? Di mo ba? Madalas bigo tayo pag sa tao tayo umasa. Amen? So sabi rito, ang nagtitiwala sa Panginoon ay gaya ng bundok ng Sion na hindi makikilos kundi mananatili sa buong panahon. So, gaya na po ba tayo? So first, lean on and confidently hope, manalig, sumandal, maging panatag sa pag-asa dahil ang ating Diyos ay buhay. Hindi ito yung Diyos na nakasapit sa dingding na kahit anong dasal ang gawin mo, walang naririnig. Sabi nga ng Biblia, may tenga pero hindi nakakarinig, may mata hindi nakakakita, may bibig hindi rin nagsasalita. Biblia na ang may sabi, hindi ako, binasa ko lang yan, sinabi ko lang sa inyo. So sabi rito, magtiwala, manalig, buong pagtitiwala, umasa. Ano ibig sabihin? Kapag ka sinabing umasa, sa English ang ibig sabihin nun, not wavering. Pag sinabing not wavering, hindi ka nagbabago ng paninindigan sa iyong paniniwala sa Diyos na pinagkatiwalaan mo. Amen? Kasi merong mga tao kagaya na naranasan ko. We've been waiting doon sa aming war claim or war reparation. We have prayed that night, kinabukasan, ito yung balita, matatanggap nyo na ang inyong war claim. Di nag-file na kami. So later on, ito yung mga kasama ko, nagaling pang Kuwait, kaibigan ko. Sabi niya gano'n, kinumusta ko, kumusta? Wala na siguro yun.
Yun ang ibig sabihin ng wavering. Nag-waver ka sa pananampalataya mo. Kahapon nagtiwala ka, ngayon hindi. Yun ang ibig sabihin ng wavering. So sabi rito, kung ikaw ay buong puso na nagtitiwala sa Diyos, there is no wavering, not changing, not losing hope. Hindi ka nawawalan ng pag-asa, hindi na nagbabago ang iyong pananaw, hindi nababago ang iyong pagkilala sa Diyos na pinagkatiwalaan mo. Amen? Sabi niya, ewan ko lang kung ibibigay pa. Anong klaseng pananampalataya yun? We have waited for almost 8 years and 10 years bago namin natanggap. But we believe that God will do it. Bakit? Gabi nag-pray kami para sa financial blessing. Kinabukasan may announcement sa radyo, sa TV, sa dyaryo. Nakita, nabasa, narinig namin yun. Kaya sabi ko sa misis ko, mag-file na tayo. May anak na kaming maliit, 8 months old, yung panganay namin. Umipila kami doon hanggang gabi, alas 10 na yata yun, no? Kalong-kalong namin yung 8 months old na baby namin. Maraming nakakita sa amin. Sabi ng iba, naku, paunahin nyo na sila, kawawa naman. Sabi ng isa, kanina pa kami rito. Sabi ko, pera pa lang yung pinipilahan namin, gano'n na sila, ka-greed. Hindi naman kami humingi ng pabor, kaya lang yung ibang nakakita sa amin na awa. Kalong-kalong namin yung baby namin, no? 8 months old, alas 10 na ng gabi, nakapila pa kami sa OWA. Sige na po, unahin nyo. Kanina pa kami, ano ba? Kala mo, survival of the fittest na eh. Kala mo, buhay na ang nakataya eh. Claim pa lang yun, pera pa lang yun. And after 8 years, 8 long years of waiting, dumating sa amin, pa isa-isa, kalahati lang. Kalahati lang ng naklaim. Magkano nga? 4,000, no? Kalahati, no? So, $2,000 na claim namin. Salamat kay Saddam. Sila nagbayad nun eh. Ginera nila ang Kuwait eh. Sila ngayon nag-abono. So, and the next one is after 10 years. We waited, but yung po ang maganda ron, kahit na matagal, ang maigi doon, nagtiwala ka, nakita ng Diyos, natuwa sa'yo, binigay sa'yo ng Diyos yung inasama mo sa Kanya. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sino pa sa inyo yung mga may inaasahan sa Panginoon? Patingin nga, pagitaas ng mga paa. Sabi ko paa, ba't kaway tinas? Di ba? Kung kayo po ay may tiwala sa Panginoon, huwag kayong magbabago at sasabihin nyo, ewan ko lang kung ibibigay. Siguro, baka malabot na yun eh. Ha? Malabot ka, ang Diyos malinaw. Yun ang problema natin eh. Pinag-pray ko na. Tapos, at pagkatapos mag-pray, Lord, akin na ulit. Ikaw na ulit mag-worry. Di ba? Ang dami nating kahinaan eh. Lord, sa'yo na po itong problema. Maya-maya, akin na ulit, Lord. Worry ka ulit. When you worry, kinuha mo yung problema mo sa Panginoon. Inilagay mo sa sarili mo. Kaya ikaw ngayon na nag-worry. Amen? Tingnan nyo nga katabi nyo kung mukhang worry. Tingnan nyo nga. Natatawa kayo. Pareho kaming worried. Di mo ba? Tandaan nyo po ito. Once you worry, you become pangit. Tingnan nyo nga ulit katabi nyo. Oo nga. Hindi, kung tutusin, nakakapangit naman talaga yun eh. Alam nyo ba? Nakukulumot ang noo. Hindi pa yung bata pa, mukhang 80 na eh. 40 anyos pa lang, mukhang 80 na. Bakit? Lagi na mong problema. O diba? So sabi rito, magtiwala, banalig, buong pagtitiwalang umasa, not wavering, not changing, not losing hope. Teka, meron akong gustong ipaabot sa inyo. Para lang makita nyo, bakit ito sinulat ni David? Si David po ang author ng text na binabasa natin, itong Book of Psalms. Ito, pakinggan nyo po yung background. David, the author of Psalm, expressing emotions about God, whom he has his full trust since he was a young boy at the age of 17. Alam nyo ba, sa edad ni David, bilang isang pastol ng mga tupa ng kanyang ama, ang sabi niya rito, at the age of 17, he killed a giant named Goliath. Siya po yung pumatay kay Goliath. Hindi po kung sino-sino, ano? 1 Samuel chapter 17 verse 50, sulat niyo po, basahin niyo sa bahay. At ito pa,
David was the youngest from among them, 7 siblings. 1 Samuel chapter 16, verse 10, basahin niyo po doon. Nilalagay ko lang ito para hindi tayo magtagal at humaba, no? He is a shepherd. He is a brave man. He is a warrior. And he speaks well. Fine-looking man. And the most important attribute he had, the Lord was with him. Tingnan niyo po sa 1 Samuel chapter 16, verse 18. Para lang maintindihan niyo ang aking sinasabi. 1 Samuel chapter 16, verse 18. Yeah, sabi rito, one of the servants answered, I have seen a son of Jesse of Bethlehem who knows how to play the lyre. He is a brave man and a warrior. He speaks well and is fine-looking man, and the Lord is with him. The best attribute. Yun yung pinakamagandang katangian ng isang mananampalataya. Yung kinakasihan ka ng Diyos. Once you become a believer, the Lord is with you. Amen? Tandaan po natin yan. Kapag ikaw ay naging anak ng Diyos, ikaw ay templo ng Diyos. Ikaw ay templo ng banal na Espiritu. Kaya ano ang kinatatakot mo? Ano ang dahilan para ikaw ay mag-alala? Okay. Why do I have to tell you his background? So as we look at the text, Psalms 125 verses 1 and 2, he said, those who trust, eto, tandaan niyo pong mabuti, he did not say those who are religious. Hindi niya sinabi yon. Na kayong mga relihiyoso, hindi niya sinabi yon. He did not say those who goes to church every Sunday. Hindi niya sinabi yon. Those who are holy on Sundays but monster on Mondays. Banal pag Linggo, mukhang monster pag Lunes. Hindi yun ang sinabi ni David. Sabi niya ganon. He said, those who trust in the Lord, those who lean on the Lord, those who confidently trust in the Lord, those who confidently hope in the Lord, it was his experience as a young boy to completely trust in the Lord even as he tends his flock. Kahit noong siya po ay nag-aalaga pala ng mga tupa ng kanyang ama, yung kanyang tiwala sa Panginoon ay laging nandoon. He knew he was chosen by God. 1 Samuel chapter 16 verse 1, sabi ganon, the Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul, since I have rejected him as king over Israel? Fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be the king. Si David, 17 years old, pero pinili na ng Diyos, itinalagan na ng Diyos para maging ikalawang hari ng bansang Israel. At alam ito ni David. He knew he was chosen by God. Ang tanong ko, eto, kayo ba ay pinili rin ng Diyos? Opo. Sino pa pinili dyan ng Diyos? Sino pa? Parang, yung iba, pinili ba kayo? Ano sabi? Ewan ko lang po. Oh yan, very bold. Yun yung gusto ko, yung may tiwala na ako, tinawag din ako ng Diyos. Kahit wala akong tsinelas. Diba? Diba tama, no? Alam niyo sino mga pinili ng Diyos? Ikaw. Ikaw yun. Huwag ka na magturo siya. Pati ako, sama niyo naman, pambira. Tayo ay pinili ng Diyos at bago tayo pinili ng Diyos, tinawag muna tayo. Nung tayo ay rumisponde, pinili tayo ng Diyos, ibinukod tayo ng Diyos para sa Kanya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kung meron kayong mga kamay, parang isang kamay lang yun. Okay, so sabi rito, he was chosen by God, and David has also encountered challenges. Ino sa inyo ang naka-encuentro na ng mga challenges o mga pagsubok, trouble?
Ito, maraming trouble to. Ang gulo ng buhay nito. Buti na lang, pinili ito ng Diyos kahit maliit. Alam nyo, natutuwa ako sa pananampalataya ng bata na to. Wala namang source of income, pero pinagpapala ng Panginoon. Last time, ang laki ng offering. Mas malaki pa sa offering ko eh. Nakakatuwa. 5 years old. Purihin ang Panginoon sa buhay mo. Kanilang 8 na pala siya ngayon. Okay. Sige. So, eto po David has also encountered challenges as a shepherd. But even so, he was full of confidence. Tingnan niyo po, 1 Samuel 17 verse 32. Sabi rito, David said to Saul, "Let no one lose heart on account of this Philistine. Your servant will go and fight him." Alam niyo po, 70 years old ang tapang, haharap kay Goliath. Si Goliath ay sanay makipagdigma. Isang sundalong bihasa. Grabe He was also challenged by Goliath. He was despised. He was looked down. Alam niyo ba na minaliit si David ng kanyang mga kapatid? Nautusan lang yan ng ama namin mag-alaga ng tuba. Ba't nandito yan? Pinagalitan pa eh. Anong ginagawa mo rito? Nagusyoso ka na naman kung ano namang kalikutan ng utak mo, sabi pa ng panganay ng kapatid. Di nila kilala si David, kapatid nila. He was looked down, he was bullied by his brothers. Pero ito ang maganda, he was confident. Ano ang ibig sabihin ng confident? May tiwala sa sarili dahil may tiwala sa Diyos dahil sumasa kanya ang Diyos. Amen? Tanong, may tiwala ka rin ba sa sarili mo? Huwag niyo akong sagutin ng ewan lang. Pagka meron kang Diyos, dapat magtiwala ka sa sarili mo dahil may Diyos ka na po pwedeng pagkatiwalaan. Hallelujah. Ito, sulat niyo po. Trusting God makes you confident and peaceful. Number 1. Kapag ikaw ay may tiwala sa Diyos, magiging confident and peaceful. Magiging payapa ka. Number 2, trust in God, you fear nothing. Kapag ikaw ay may tiwala sa Panginoon, wala kang kinatatakutan. Alam niyo si David, dito sa 1 Samuel chapter 17, 34 up to 37, mababasa niyo rito, basahin ko na lang, sabi ganon, "But David said to Saul, Your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it and struck it and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them because he has defied the armies of the living God. The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine." Saul said to David, "Go, and the Lord be with you." Grabing tapang, Sabi niya, ito na uncircumcised, na iganti na to, sisiw lang sa akin yan. Iyon ng leon, alam niyo ba kung gaano kalaki ang leon? Mahigit na doble ang laki niya sa tao. Pag tumayo yun, mas matangkad sa tao. At alam niyo ba ang leon, kahit elepante, gusto nilang gawing merienda. Yung giraffe na napakatangkad, kung talunin nila sa likod yan, gano'n na lang eh. Bakit? Ang tingin nila sa giraffe, ang taas, ang haba ng aking pananghalian. Gano'n sila pag tumingin sa mga prey na tinatawag. So ang sabi ni David, hindi nga ako natakot doon eh. Pag sinasalakay ng leon at oso ang mga inaalagaan kong tupa, pag sinakmal nila, inahawakan ko sa buhok. Buti yung leon may buhok. Kainggit. Hinahawakan sa buhok at inaagaw niya sa kanyang bibig yung tupa at pinapatay niya yung, kala ko yung buhok, hindi, yung leon at yung oso. No? So sabi niya, I went after it, struck it, rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Sabi niya, the Lord who rescued me from the paw of the lion and the bear
will rescue me from the hand of this Philistine. Ano ibig sabihin? Ano ang pinapakita rito ni David? The display of his courage because God is with him at siya po ay buong-buo na nagtitiwala sa Diyos. Kaya ang sabi niya, yung nag-rescue sa akin doon sa leon at oso, siya rin ang magre-rescue sa akin pag hinarap ko itong higanting ito. Nakita niyo? Ganon siya kapag magpahayag. Eto, kung doon nga tinulungan ako ng Diyos, pinagpapatay ko yung leon at oso, eto pa. Ano ibig niya sabihin? Lion and bear are animals. Hindi sila tao na kaya mong takutin. Sabi niya, kung ito nga, walang control ito eh. Hindi ako natakot, eto pa. O kaya nung hawak niya yung slingshot niya, tinatawanan lang siya ni Goliath eh. Ano ka, naparito ka, may dala kang patpat. Ano ako, aso? sabi ni Goliath sa kanya. Okay, so, ano sabi ko kanina? Trusting God makes you confident and peaceful. Number 2, when you trust in God, you fear nothing. Kaya makita natin yung ginawa dito ni David nung nakaharap niya yung mga leon at oso at maging si Goliath. Number 3, when you trust God, you become confident and He will fight for your battles. Number 4, when you trust in God, you become like Mount Zion. Sabi ko kanina, walang bundok na paganito ang hugis. Ang bundok pa ganyan. Tama? Malaki ang pundasyon. Ano kaya kung ang bundok ay paganito? Punta ka rito, gaganon. Punta ka rito, gaganon. Di ba? Hindi matibay. Pero dahil nga, ang bundok ng Sion ay, sabing ganon, a dwelling place where God dwells. Kaya matatag yun. Para kang nakasandal sa pader, sabi ng isang commercial sa bangko. Tapos nagsara yung bangko na yun. Kaya huwag kayong magpapaniwala sa advertisement. So when you trust in God, you become like Mount Zion. You will not be moved. You will not be shaken by any circumstances. David, against a fighter, since from his youth, Goliath wasn't a believer. He was only a champion. Alam niyo ba si Goliath, champion? Ang kakaharapin ni David na hindi naman sanay makipaglaban sa mga kagaya nilang warrior. Pero meron siyang pinanghahawakan. Kung eto ng leon at oso na patay ko at nirescue ako ng Panginoon. Kung ang Diyos ang nag-rescue sa akin doon sa mga kuko ng leon at oso, siya rin ang magre-rescue sa akin sa harapan ng higanting ito. Yun po ay nakasulat sa 1 Samuel 17 verse 26. Now, that was David. So, what about you? Ikaw ba? Ganon din ba ang Diyos na kilala mo? Ganon din ba ang Diyos na tinatawagan mo? Ganon din ba ang Diyos na pinagkakatiwalaan mo? Ano sagot? Amen. Di ba? Yun ang Diyos na meron tayo. Wala tayong pwedeng ikumpara. So when you trust in the Lord, ano ang nangyayari? Nothing is impossible with you. Mark 9 verse 23. Hebrews 11 verse 6. Everything is possible. Mismo ang Panginoon, kaya mo bang magtiwala sa Diyos? Walang magiging imposible sa iyo. Yun ang sabi niya. If you can trust God, if you can completely trust God, then nothing will be impossible to you. Now, paano ba natin i-apply ito bilang mga mananampalataya? Number 1, sulat niyo po. Number 1, bago natin ito may apply, number 1 requirement, you must have a relationship with God. Dapat meron tayong relasyon sa Diyos. Ano ibig sabihin nun? Once you have a relationship with God, you have a connection, you have an access. Meron kang connection. Iba, napakahalaga ng connection. Mag-a-apply ka ng trabaho. May backer ka ba? Wala. Nung nag-apply ako sa abroad noon, wala akong kakilala sa agency na pinuntahan ko. Ang kasama ko lang noon ay ang Diyos. Nung nag-apply ako ng renewal ng passport, wala akong mga dokumento. Ang kasama ko lang noon ay ang Diyos. 1 hour tapos ang processing sa passport. Yung karamihan na nag-apply doon, nagkikwento sa akin, madaling araw pumunta, umuwi, madaling araw.
Kami magkakasama, 3 kami nag-renew. 1 hour na processing, tapos lahat. Anong kaibahan? Pag anak ka ng Diyos, you have all the favor. Amen? Anak ka ng Diyos, huwag mong kakalimutan niya na ang Diyos ay kasama mo, ang Diyos ang gagawa para sa iyo, at ang Diyos ay lalo mong pwedeng pagkatiwalaan. Yun ang nagiging wala, yan ang nagiging absent sa maraming mananampalataya. Those who possess to be Christians, those who possess or profess to be believers, pero yun ang problema. Hallelujah. Salamat po sa lahat ng mga nanonood sa ating live. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. So number 1, you must have a relationship with God in order to have a connection with God, in order to have an access with God. Number 2, you have to trust God for who He is. Pagkatiwalaan mo siya kung sino siya. Ito ang problema ng mga tao. Sabi ko, kilala ko naman ang Diyos. Ang tanong, kilala ka ba ng Diyos? Tama? Pwede mong sabihin, alam nyo, kilala ko ang presidente. O ngayon, kilala ka ba niya? Number 3, you have to surrender your life to Him whom you trust. Alam niyo po, ito yung problema. Tiwala ka sa Diyos, ayaw mo na isuko ang sarili mo sa Kanya. When you put your trust in God completely, talagang ibinibigay mo, Lord, ikaw na ang bahala. One time, matagal na ito, may kumursunada sa akin sa Pateros. Kaya lang, ang inisip ko noon, Lord, mas pipiliin ko na ikaw ang magtanggol para sa akin. Kasi hinahamon talaga ako ng away. Gusto ko nga akong saksakin eh. Sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala. Pagkasabi ko gano'n, Lord, ikaw na bahala. 3 suntok. Buti walang tumama kahit isa, walang lumapat kahit isa. Alam niyo ba, nararamdaman ko kamay ng Diyos ang sumasalat. Mahirap paniwalaan, pero yun ay karanasan ko at hindi po pwedeng hindi ko maikwento sa inyo. Dahil yun talaga yung naging karanasan ko. Nung sasaksakin ako, tumakbo ako, nahawakan ako rito sa manggas, tanggal yung manggas. Yung katibayan yung... Kaya ako nagalit, ang mahal ng damit ko eh. Kaya ako nagalit, wala nang iba nun sa Divisoria. Sabi ko, pambihira to. Sinira pa yung damit ko, di naman ako sinaksak. Nagreklamo, ano? Ano ibig ko sabihin? Nung pinagkatiwala ko sa Panginoon, alam niyo ba? May buhok pa ako noon eh. Nahawakan ako sa ulo, inungod-gud yung mukha ko sa sanga ng kalachuchi. Pero hindi lumalapat ang mukha ko. Wala akong galos, walang sirang aking mukha. O diba? Buhok lang na wala, lumayas. They left the group. Hello, good morning, ma'am. Kaya napakaganda, napakasarap kapag ikaw ay mayroong relasyon sa Diyos, mayroong kang tiwala sa Diyos, kilala mo ang Diyos. Hindi po tama yung sabihin na, you know, I know about God. Magkaiba po yun doon sa I know God. Kilala ko ang Diyos. Ibig sabihin, you have an experience with God na pwede mong masabi, na pwede mong maging basehan na eto, nung naranasan ko magtiwala sa Diyos, eto pala ang kaya niyang gawin sa buhay ko. In many different circumstances na hindi ko kaya, siya pala ang gumagawa para sa akin. Kaya ako nagiging victorious. Amen? Kaya nga, alam niyo si Paul, sabi niya, sobrang tuwa ko nung nabasa ko yun. Sabi niya, every believer is a conqueror. Iba sinabi niya? Ano sabi niya? You are more than a conqueror. Once you become a child of God, you are more than a conqueror. Hindi ka lang basta conqueror. Kaya napakasarap na mayroon kang pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga, ulitin ko po, you must have a relationship with God so that you can have an access with God, so that you can have a connection with God. Number 2, you have to trust God for who He is. And number 3, you have to surrender your life to Him whom you trust. Kung may tiwala ka talaga sa Panginoon, surrender mo ang buhay sa iyo. Alam niyo po, ito lang yung pagsuko na panalo. Pag sa gera, sumuko ka, ibig sabihin, talo ka. Amen? Pag sa Diyos ka sumuko, panalo ka. Amen? Palakpakan nga natin ng ating Panginoon. Tayo po ay tumungo at manalangin. Dakilang Diyos, minsan pa napapasalamat kami sa iyo, napakabuti mo. Meron kaming sapat na dahilan, Panginoon, para pagtiwalaan ka, para tawagan ka, para asahan ka. At salamat dahil ikaw din ang nagregalo sa amin
ng espiritu ng pananampalataya na yan. Otherwise, baka hindi ka namin kilala ngayon. But because you love us so much, oh God, ikaw mismo ang nagbigay sa amin. It is a gift na maging yung pananampalataya ay niregalo mo sa amin upang kami ay patuloy na umasa, magtiwala at tumawag sa iyo. Panginoon, salamat po ng marami. Salamat sa lahat ng mga nakipanood who have joined us in our live broadcast. Ang dalangin ko, pagpalain mo po sila, Ama. Hindi ko alam ang kanilang pangangailangan, but you know each of them, every detail, kahit yung pinakamaliit na detalye ng buhay nila, Panginoon, alam mo, I pray for them that you will bless them. Even right now, O Lord God, as they listen. Salamat sa iyo. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin. Niluluwalhati ka namin, Ama. Tanggapin mo po ang papuri na nagmumula sa aming mga puso. Sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ng ating Panginoon. Praise God. God bless you all po. God bless you all. Salamat at marami.